So, ang Chika Boom Boom, direct from ground zero, right? Yung mga Pilipino, yung ating mga Pilipino, yung ating mga palangga, ating mga kababayan, sobrang talagang grabe yung pagmamahal. Sabi ko nga, hindi lang kay Pangulong Duterte, yung support nila na gustong mabago yung Pilipinas. Dahil, nakikita naman natin lahat yun kung anong epekto ng ginawa ni President Duterte at ni Bangag. So, nag-travel sila. By the way, tomorrow, si Palangga, I'm sorry kung di ko kayo matatandaan lahat. Pero si Ben Repol nandoon. May magta-travel. I think kahapon pa sila nag-travel. Baka nandito sila ngayon. Dalawang bus from Germany, mga nakausap ko from Croatia, Norway, Finland, muntik na mag-Fiji. Diba? Sobrang grabe yung suporta kay Pangulong Duterte at saka kay Inday Sara. At saka na starstruck kami kay Inday Sara, 'di ba? Physically, she's really beautiful compared incomparable actually. She's really beautiful to. Si Inday Sara, nakita mo ba yung mga eksena ko doon, 'di ba? Ang aking icebreaker kay Inday kasi somehow kinabahan ako pag kasi yung mga magagandang ganyan talagang yung mga magagandang may pagmamahal sa bayan, nakaka-starstruck talaga. At nakita ko yung si Inday for the first time malapitan na yung approach, yung the way na salamuha o nararamdaman niya ng mga Pilipino doon. Makipag-usap, makipagsalamuha si Inday. I believe nakuha niya sa tatay niya, kay PRRD, very down to earth. Kasi tandaan ninyo, nakasalamuha ko yung mga bangag. Okay? Nakasalamuha ko si Marcos Jr., si Lisa Tanas, even ang kanyang mga anak, si Amy, ibang-iba. Ako lang ang pwedeng not only ako, yung mga taong nakakilala din sa kanila. Kasi, nung nakita ko sa mga Marcos, plastic talaga. I was blinded. Tinanong ako doon May nagtanong sa akin doon, Ms. Marlica, hindi mo ba nakita yung mga mata ni Lisa Tanas nung mga panahon na nakilala ko sila? You know what? Nakikita ako. Sabi ko nga, blinded lang ako dahil ang una namang nag-approach sa akin si Lisa Tanas, di ba? Thank you, Marlica, chu-chu-chu-chu. Thank you for helping Bong, Eklabush, di ba? Ganun siya. And siguro kasi pag blinded ka, kasi sabi ko nga, pag mabait naman sa iyo yung tao, hindi ka naman pwedeng magpakabastos. Mabait sa iyo yung tao No matter yung mata niya butlog, butod, whatever, ano man ang mga, yung niya, physical, not physical, yung creature. Diba? Ano man yung niya, you have to respect that person. Kaya nga lang, nung nakita ko nga na, alam nyo na yung kwento na yan, nakita ko niya mga julul sila, nilayasan ko sila at binolja ko ng bongga-bongga. As I promised to you guys, na kapag sila ay, naggumawa ng kabalbalan sa bayan, talagang makakatim sila sa mga bells ko. So yun. So incomparable, kumpara kay Inday, ay Vice President Sara Duterte. Yung pagmamahal ng taong bayan, yun yung pinaka-importante. Imagine nyo, sa Canada, kagabi, ang daming tao doon sa Vancouver. Thank you so much sa kay Palangga Sandra na isa sa mga talagang nag-organize noon at sa mga KOJC nandoon din. Ang daming mga Pilipino sa Germany, sa Norway. Nakita niyo yung sobrang pagmamahal ng tao. Hindi po yan nabibili. You know how much per hour? Yung per hour yung sweldo ng mga tao dito. Maybe, I don't know hindi ko lang alam, nurses. Ang iba doon talagang, halos lahat professionals yung mga pumunta. Pagpalagay mo na lang na $30, 30 euros per hour, 20 euros per hour. Yung nagsispend sila ng time nila, nag-check-in, yung mga elderly natin, mga palangga ko, kahit na nahirapan sila mag-bus, mag-train, nandito sila. Kaya nga sabi ko sa kanila, dahil sa inyo, kaya lumalakas ang taong bayan. At one day talaga mapapanagot natin to si Bangag. Ngayon, balik tayo kay Inday, ayun na nga, sabi ko sa kanya, she's pretty like me, di ba? 18 euro per hour. Na-short lang ako ng dalawang euro, okay?
yung ano kasi dito mga kababayan, yung setup, of course, malayong-malayo sa Pilipinas. So, hindi lang kami makasigaw, Duterte, Duterte. Kasi syempre residential, bawal talaga. Eh di kung pwede lang kami doon, di sobrang magsasayaw-sayaw ako doon, di ba? Nang kabog na kabog sa banga. Kaso lang, we have to respect the residential area. So later, I think mag-start 11. Actually, hanggang ngayon, hindi ko pa alam yung exact location. So, naghahantay-antay kami ng pwedeng mag-text message sa amin kung saan ba talaga ang exact location. I think that's for, what do you call it? Security purposes. Kasi alam nyo naman yung mga ngagva ay talagang lahat gagawin nila. Pero mga kababayan, eto naisip ko lang. Naisip ko lang to ngayon pagbangon ko. Sabi ko, jutang-jintang mga bangag to paano natin idadalhin sa international yung pagiging addictus ni Bangag Jr. So, I ask you guys na kasabay ng inyong mga banner ng bring PRRD home, we support PRRD, we stand PRRD, lagyan nyo dyan Marcos. Lagyan nyo buong pangalan niya, President Marcos, o President of the Philippines is an authenticated cocaine addict. Lagay nyo yan. Buuin nyo yung pangalan. Kunin natin yung international, what do you call it? Nila, yung kanilang, pag, nakikita nila tayo, di ba? Yung attention nila na, anong pinaglalaban nito? Not only not only we stand with PRRD. Ilagay nyo, our president in the Philippines, Ferdinand Marcos Jr. is an authenticated Coca-Cola, pulburon. Ilagay nyo yung exact word, not pulburon, okay? Kasi hindi nila maintindihan yan. Yung C, ayan, lagay nyo dyan, bakit? Huwag kayo matakot. Nasa akin ang authentication yan. Okay? Takot yan si Bangag mag-file ng case. Okay? Against sa atin lahat pagdating sa pag-a-addict niya. At just in case, ako, I will assure you guys, yan naman, sabi ko, mahina boses ko eh. Kasi feel ko, lagi ko itong bahay eh. So I will assure you na just in case na isa sa inyo sa lupalop man sa mundo, na ako ang pinanawagan ko yung mga nasa labas ng bansa. Alright? Pero kahit naman sa Pilipinas, ang dami na nagbabangag-bangag. Nasa akin ng authentication yan. Authenticated ng legitimate forensic agency sa California. So yan, sabi ko nga sa inyo, dinala ko yan dito sa The Hague, dito sa Netherlands, yung hard copy ng authentication. Kasi ibibigay ko kay Spokesary, baka makatulong nga sa kanya, di ba? So idagdag nyo na adik ang presidente ng Pilipinas. Makaganti man lang tayo sa jutang ginimang totoo namang adik. Ngumingiwi, di ba? Ilagay nyo din dyan na ang asawa niya, yung nautod-utod ang dalonggan ba? Dalonggan ni Inday, na kidnapper. Andyan na lumabas na si Sheena, makapinig. At nandito yan siya ngayon sa Belgium. Okay? Nandito na siya ngayon sa Belgium at dinala na rin niya yan sa international yung kaso niya. Kaya nga siya ay protektado ng bansang Belgium. Ilagay nyo dyan na si Lisa Marcos ay kidnapper ng sangkot o involved sa Turkey kidnapping. Huwag mo na ilagay extraction. Turkey kidnapping. Kasi totoo yan. Kaya nga hanggang ngayon hindi sila makafile ng case. Ang alam lang nila i-case sa akin, defamatory, fabricated éclabouche. Ayaw nilang i-file ang case na kidnapper si Lisa, kasama si Bangag dyan. Yan kasi ginamit nila ang kapangyarihan ng gobyerno para ma-extract katulad ng ginawa nila sa kay Pangulong Duterte. 'Di ba? Ilagay niyo diyan, pero ilagay niyo, specify niyo Turkey kidnapping. Nasangkot si Marcos at saka si Lisa Tanas. Kunin natin ang international attention. Not only we stand with PRRD, lagay nyo dyan, our president in the Philippines is as authenticated what? Singhot. Yan ang ilagay nyo.
Isama nyo yan dyan. Total, libo-libong mga tao ang nakikita ko. This is our chance para dinggin ang boses natin. At eto, dito, sa mga, nandito sa ICC, mga palangga, yung mga may kakayahan. Kasi ako, wala akong paper, baby, bibili kami, no? Lagay nyo yan. Habang nagsasalta si Inday Sara doon, sa gilid, well, that's her freedom eh. That's her freedom. I don't know kung, well, that's her expression nyo yan. Ilagay nyo doon. Harap nyo sa ABS. May taga-ABS ba doon? Harap nyo kay Maris. Yung ganon. Habang yung camera nila, hindi, seryoso ako. Mga jutang gin na yung mga yan, ilagay nyo. Habang nasalta, ilagay nyo sa gilid para makapture. Tignan ko lang kung paano nila i-edit yan. Putulin. Oh. Kasi edit nila yan. Sa mga gilid, ilagay nyo yung mga karatulan nyo. Na, yung nyo, yung inyong presidente sa ay adik. Yan ha, kasi hindi makaporma yung mga biased media dito. Hindi kayo pwede sindakin dito ng mga pulis, katulad sa Pilipinas, pag ginawa mo yan, musog ka dyan, tatakutin kayo. Nasa labas tayo ng bansa, mas maano yung kalayaan ng tao dito, di ba? Freedom yun eh. At hindi yun chismis. Totoo yun, na-adikto si Bangag. At totoo din na nangidnap sila ng 2 bata. Hindi pa ba totoo? Kinidnap na ang Pangulong Duterte. Yan ang gawin natin, ha? I challenge you mamaya, pag nakita-kita tayo, dapat meron na kayong karato lang ganyan. Kasi sasama ko kayo sa live ko, gagano natin. Okay? Kayo na lang, kasi kayo naman yung nakatira dito palangga. So, makaganti tayo sa mga jutang gininas ito at marinig ng mga international community na kung ano yung sentimiento natin. Diba? Kasi iisipin ng tao, syempre hindi naman tayo lahat, hindi naman yan nakikinig ng news. So, tama na yon yung mga sinasabi nyo kay Pangulong Duterte, we love you, we stand with PRRD, pero ilagay nyo din si Marcos Jr. na adikto siya. In English siya, wag yung mga terminology ko, wag yun. Hindi yun maintindihan. Baka kala nila polvoron is pagkain lang. So, yan ang gagawin natin all over the world. Wag kayong matakot. Dahil tinatakot, sinisindak tayo. Nakita nyo yung mga ginagawa sa vloggers sa Pilipinas. Tinatakot tayong lahat. Tapos nagtatanim sila ng fake news. Martial law ito. Ito na ang tunay na undeclared martial law. Lahat gusto tayong gurgurin. So yan, magsama-sama tayo. Ako, kami ng mga palangga ko at mga kababayan ko, we travel from LA papunta dito para ipakita ang suporta sa kay Pangulong Duterte at sa inyo. Diba? Kasi hindi naman ako makauwi ng Pilipinas dahil gugurgurin ako. Kung patas sila lumaban, nasa kalsada na ako. Kaso, paano ka uuwi dyan sa Pilipinas? Tatamnan ka na ng polboron. Si Pangulong Duterte nga, former president na. Nakipagkunsyabahan sila. Diba? Ako, anong panlaban ko? Alindog lang. You know what I mean? Hanggang alindog lang ako. Laman akong baril. Right? Oh. So, hello Palangga, thank you so much. Teresita Pan at saka si Palangga Glenn Pretty, thank you so much. So ngayon, yan ang gagawin natin. So gusto ko lang sabihin sa inyo na ito lang ako. This is my personal view sa nangyayari ngayon kay Pangulong Duterte. Merong good and bad na ma-explain ako based sa aking observation. Good kasi nagsakripisyo ang Pangulo Duterte, nag-sacrifice man ng Pangulo sa pag-extract sa kanya, pag-kidnap sa kanya ni Lisa Tanas at ni Bangag, pero mas nakita yung good thing yung naidulot ninyong mga Filipino abroad at dyan sa Pilipinas, na talagang kusa kayong lumabas, uma-absent kayo sa trabaho kasi pinaramdam nyo na talagang marami pala talagang mas maraming sumusuporta kay Pangulong Duterte. Yun yung kapalit ng extraction nila o ng kidnapping. At ang nakikita ko din, yung si Pangulong Duterte nakapagpahinga. I'm sorry dun sa mga nagka-campaign. Alam ko, yan din naman yung ni Pangulong Duterte, yung gusto niyang manalo yung kanyang mga kandidato. But habang natutulog kwentuhan kami, sabi ko parang maganda na rin siguro nangyari na, it's not maganda dahil kinidnap siya, no? Ang sa akin lang, parang
On the other hand, merong magandang naidulot kasi nakapagpahinga yung Pangulong Duterte. Kasi hindi naman siya actual kulungan, di ba, na parang Alcatraz, siya nakapunta sa Alcatraz or katulad ng dyan sa atin sa Pilipinas. So, para lang siyang room and everything. So, parang nakapagpahinga siya kasi nga, ako kasi, although I support syempre lahat ng mga kandidato ni Pangulong Duterte, kung ako lang ang anak, kunwari lang, this is just me. Forget about my bahala kayo kung anong i-interpret nyo. Para nakapagpahinga yung Pangulong Duterte. Kasi we have to accept na yung katotohanan talaga sa Pilipinas kung saan-saan na lang kinakaray ang Pangulong Duterte. Right? When I say kinakaray, kasi kailangan din niya maipakita yung support niya. Pumunta sa Hong Kong, pumunta sa ganito, sa mga rally. Kasi kung akong anak niya talaga, gusto ko mag-retire na lang siya. Kasi ang dami niya, kumbaga, he's done sa paggawa niya ng pag sa Pilipinas. Ginawa niya na yung gusto niyang gawin. So parang para sa akin at 80, kung ako ang anak ni Pangulong Duterte, which is alam ko yun din yung nararamdaman ko kay Inday. I'm sorry kung mali ako, Vice President, pero excited nga ako makita si Pangulong Duterte paglabas niya kasi baka tumaba siya o maluwalas yung mukha niya dahil rested siya, siguro nakapagpahinga siya, nakatulog siya. But ganun pa man, ito ay somehow iniisip ko rin divine intervention kasi mas lalong nakita ni Bangag kung gaano kagalit ang taong bayan sa kanya. Mas lalong nakita ng international community kung paano mahal na mahal ng Pilipinas si Pangulong Duterte.